Ito na yung No Filter Challenge. And ito yung skin ko, hindi perfect. So as a vlogger, kailangan mo talaga na maging presentable kapag gumagawa ka ng video. So therefore, kailangan mong gumamit ng makeup. So ako, biglang isang Becky or guy vlogger, ito yung mga ginagamit ko for the purpose na pinapantapal ko lang sa pimples ko. Tsaka para maging even yung skin tone ko kapag nakaharap ako sa camera. However, may lumulutang na video in which isa sa mga fina-follow ko din na biglang nag-trending ngayon na medyo ang daming nag-react kasi nga yung kanyang opinions regarding sa paglalagay ng makeup na kailangan yung pagkakaintindi ko is hindi kakapit yung makeup kapag hindi in good condition yung skin condition mo. So ako bilang isang vlogger, I always make sure na okay yung aking face kapag nakaharap sa camera kasi hindi mo talaga alam ang takbo ng utak ng mga viewers kasi pwedeng punain kung ano man yung nakikita nila sa video mo, especially kapag may napansin sila sa skin mo na kakaiba. Although may point din naman siya positively regarding sa pag-maintain mo ng skincare routine mo. However, yung isang negative side na parang comment sa kanya is all about sa freedom na maglagay ka ng makeup kung saan ka masaya. So maraming nag-react doon sa kanya. So ngayon, i-share ko sa inyo ang aking skincare routine at the age of late 30s. Yes, late 30s na pa ako at malapit ng mag-40. Grabe, no? And yes, kailangan ko talagang i-maintain yung skin ko. So kung makikita nyo talaga, grabe, no? Ayan. My skin condition is oily, tapos acne prone siya, kaya ayan, madali ako magkatagyawat. And hindi ko hiyang ang kahit na anong serum, kahit gaano man yan kaganda, kapag naglagay ako ng serum, kinabukasan, may outbreaks na ako. Follow nyo nga rin pala ako sa Instagram, The Story of Anthony. Skincare tip number 1, yung internal. So, sa loob ng katawan. Alam mo, para sa akin, drinking at least 12 glasses or sabihin mo na lang 10 glasses of water a day para ba-cleanse niya yung katawan mo, lalo na sa liver mo. Parang ganito. Siyempre, fina-flush niya yung toxins, tsaka may iwasan mo magkaroon ng mga chronic diseases such as kidney disease, liver disease. So, ito sa akin, ang resulta is, alam mo yun, hindi kahit na age more than, malapit na ako mag-40, yung skin ko, ayan, ito yung epekto ng pag-drink talaga ng water. As in, malaking epekto sa akin yung pag-iinom lagi ng tubig. So, kahit na acne prone ako, nakakatulong talaga to na parang nape-prevent niya na magkaroon ako ng acne breakouts. Tapos, nakakatulong din siya para magkaroon ng internal moisturizing ng skin para kakapit yung mga foundation na ginagamit ko sa face ko, lalo na kapag nakaharap ako sa camera. The second is ang pag-take ko ng vitamin E. Yes, nakakatulong din siya para sa skin ko kasi nape-prevent din niya yung pagbulusok ng mga tagyawat, no? All kinds of tagyawat, ganyan. Effective talaga siya sa akin, yung vitamin C. Vitamin E, I should say. And then, syempre, para ma-cleanse yung liver ko, ito yung milk thistle. Ayan. And as recommended, kasi nung nagpapacheck up ako, kailangan ko daw ng milk thistle. And then, syempre, etong, ayan, multivitamins for everyday use. So, eto, nakakatulong din siya sa akin para at least manurish ang mga kailangan manurish dito sa ating katawan. Pagdating naman sa skin, ang ginagamit ko ay Garnier. Ayan, pwedeng itong jar, pwedeng itong sachet. Tapos, ito ring Light Complete Yogurt Sleeping Mask. O yan, sleeping mask. So, hiyang na hiyang talaga ako dito as my skincare. Ilang years ko nang ginagamit to. Ang maganda kasi dito, hindi ako nagkakatagyawat. Kapag pants kasi, hindi ko alam kung bakit hindi ako hiyang doon sa product na yun. Pero, ito talaga as in. Ito yung skincare routine ko na ginagamit ko morning, evening, ganon. Or before lumabas. Basta, every after maghilamos ako. And, pagdating naman sa mga soap, any ordinary soap,
okay na sa akin. Safeguard, okay sa akin. Ivory, okay sa akin. Tapos, ano pa ba? Yung mga sulfur soap, yung mga ganun, okay sa akin. Kojic, kahit na anong soap, okay sa akin. Kaya, after akong mag-soap, ito yung ginagamit ko na. Yun lang, ganun lang kasimple yung skincare ko. And then, pagkatapos ng skincare, ayan, pwede na akong gumamit ng makeup. So, etong makeup na to, so magka-shade sila, no? Ayan, 130 shade. And syempre binili ko siya sa Watsons, dun sa mga department store. Ayan. Ang ginagamit ko dito is, hindi ko siya full coverage, no? Ginagamit ko lang siya sa may acne marks, ganyan. So, pangtapal ko lang siya sa mga pimples or active pimples o kaya itong acne marks para naman hindi nakakahiya habang nagvo-vlog ako tapos nadidistract kayo sa as in na nagmumulang pimples ko or acne. Bale, mag-apply lang tayo. So, parang katulad nito, konti lang yung nilalagay ko. Actually, mga ganyan. Or pwede naman damihan lang konti. Ganito lang siya kadami. Yung ginagamit ko every night. So, ganyan. Tapos sa ilong din. Ganito lang kasimple. Ganito lang kasimple yung aking skincare routine. Ayan. Tapos massage ng konti. And then, hanggang dito sa neck, sa back of the ears. Ayan. So, hindi lang sa face nakakoncentrate yung pag-apply ko ng cream. Ayan. Tapos, pwede nang matulog. Ayan. And, mag-apply tayo para bigyan ko kayo ng example, no? So, eto, ang ginagawa ko lang dito is, ayan, no? 1, 2. So, may nakikita kayo, parang eto rin. Konti lang yung nilalagay ko actually. Hindi ako nag-full coverage sa face. So, parang ganyan lang siya. And, pinagtatapal ko lang siya. Para hindi halata. O, di ba? So, nag-disappear talaga siya. Nagdi-disappear. O, see? So, ganyan lang siya. And, para hindi naman nakakahiya para sa inyo na nadidistract kayo kapag may nakakita kayong pimple marks or acne marks. Ganyan. Ito siguro yung pino-point out ng isang content creator na kailangan mo rin talaga na magkaroon ng skincare bago ka mag-apply ng makeup. And yes, sa mga kakilala kong makeup artist, talagang nag-i-skincare sila bago mag-apply ng makeup sa mga clients nila. In which, recommended naman talaga yun para kumapit yung makeup. Ayan para kumapit yung makeup and alam mo yon, hindi sayang yung effort nila sa pagkolorete ng face ng kanilang clients. Ayun, simple lang talaga yung skincare routine ko. Hindi ako nagto-toner, hindi rin ako hiyang sa mga toner, no? Kaya kapag may mga kits na nagpapadala, okay siguro yung application ng toner pero hindi ko masyadong ginagamit. As in, konti lang na toner yung ginagamit ko. But most of the time, di ako gumagamit ng toner kasi nga, alam mo yun, nagkakaroon ng irritation yung skin ko, nagkakaret, tapos biglang kinabukasan, nagkakatagyawat na ako. Kaya, medyo sensitive talaga yung skin ko and iilan lang talaga yung product na hiyang sa face ko katulad nito. Pagdating naman sa pag-derma, siguro 3 to 4 or 5 times a year ako bumibisita sa mga derma clinics. Lately, hindi. Kasi nakakonsentrate ako sa pagbabasa. Parang ayoko pang munang lumabas. Gusto ko munang tapusin yung pagbabasa and then doon na pwede nang gawin kung anong gawin. Usually, ang ina-avail ko kapag nagpapaderma ako is yung carbon laser. Hiyang na hiyang ako doon as in. Lahat ng pimples ko nagda-dry, nawawala. Pati yung acne marks nawawala. After a week ng pagpa-laser ko, carbon laser. So, nag-a-avail ako dati once a month. Pero ngayon, medyo seldom na, no? Siguro after ko nang ginagawa lahat, pag natapos ko na lahat ng ginagawa ko or pagpa-process, doon na ako ulit magpapaderma. So, yun lang ang aking simpleng skincare routine. Ayan. I am not perfect, but at least, kailangan talagang mag-effort, lalong-lalo na para sa akin na content creator. Ayan. And syempre, wag lang alagaan ang face, wag lang alagaan ang external, but alagaan nyo din ang internal nyo, ang loob ng katawan. Kasi, yung panlabas na anyo nyo,
anyo ng skin nyo, doon nagre-reflect kung gaano ka-aware sa health mo, kung gaano ka-conscious sa health mo. Katulad nito. O, di ba? So, ako na prone na sa mga diseases such as, ito medyo mataas na yung aking cholesterol, pero at least na-normalize na yung triglycerides ko. Kailangan ko na talagang mag-maintain ng exercise, mag-diet, or else magkakaroon ako ng cardiovascular emehan, di ba? So, yes, I am now more careful kasi malapit na ako mag-40, kaya kailangan talaga na dahan-dahan na lahat ng mga bagay, hindi na katulad dati. Okay? I hope na may natutunan kayo dito sa aking video, especially sa pagpapahalaga ng skincare, ng katawan mo, tsaka yung, alam mo yon, yung pag-accept ng skin condition mo. Para at least alam mo kung ano yung gagawin mo, tsaka for more information, magpa-consult din kayo sa mga derma. Okay? So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.